The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Good morning, Pastor! Pastor? Hopefully, nandiyan na. Ayan! Dinig ka na Finally! namin! Oo. Pasensya na, tayo'y nasa gitna ng mga bulubundukin Oo. dito sa Zion Canyon Park. Yan. Yun. Pastor, ano ba yung background mo ba? Ano yan? Talagang yan yun? O ano lang? Parang green Ay, hindi screen yan lang? wallpaper. Okay yun talaga. Ang ganda naman. Ay, ang ganda nga. Para nasa barn house si Pastor. Correct. Ang relaxing, actually. Sobra. Feeling ko malamig dyan. Tama ba, Pastor? Medyo malamig kasi nasa gitna tayo ng mga bulubundukin. Oo. Sige. Di ba kayo magkikita ni Trump ngayon? Mamaya may meeting kami pero sabi ko Wow. busy ako. Ayo, tinanggihan si Trump. Baka kasi ikaw na makapagpahupa sa emosyon niya para tuloy-tuloy na itong ceasefire. Wow, Ay, ang ganda! Ganda. Ay, kaya naman pala medyo mahina ang signal. Bundok talaga kung bundok. Totoo yung bulubundukin para sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Oo. Kamusta presyo dyan ng diesel tsaka gasolina, Pastor? Pag may mga nadadaanan ka, magkano per liter? $4 a gallon. So, $4. 240 a gallon divided by 4, mga 60 pesos lang. Walang 100 piso. Well, source sila ng langis. Yes, Kaya hindi nila yes. talaga problema yan. Oo. Pero ang inflation din dyan sa Amerika, mataas ha. Pero sige, Pastor Jeff, kahit di namin nararamdaman ng lamig at muntik nang mawala ang signal natin, we're happy you're back. Anong magandang balitang hatid mo sa atin sa mga naka-holiday dito sa Pilipinas o kaya naman sa mga tulad namin ni Maricel na tuloy ang trabaho? Yan, mabalik lang ako at maginaw sa labas. Hindi na kaya ni Lolo. O sige. Hindi kaya O. ng lolo nyo. Okay? Go, Pastor Jeff. Anyway. Well, maganda yung topic natin. I'm sure everyone can relate. Alam nyo po, ang Daily Bread section po na to, yung session natin. Ito po segment na to ay nagbibigay sa atin ng ating daily food for the soul. Kaya minsan parang si Pastor out of touch yata. Bakit yung mga topic ganito or parang hindi yata nakaka-relate. Hindi po. Ito po yung nagbibigay pag-asa sa atin. Yung pong physical nakikita natin, yung mga problema ngayon, pero meron pong spiritual na hindi natin nakikita at yung po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Alam ko marami tayong problema rito sa mundo. Given na po yan, lahat tayo nakakaranas niyan. Pero ang isa pong problema na hindi natin kayang lusutan, hindi natin kayang gawa ng paraan ay yung problema sa kasalanan. Kaya po bumaba si Jesus upang pagbayaran yung utang natin sa Ama sa Langit na kasalanan. And because of that, meron tayong pag-asa ngayon na makasama siya throughout eternity. Now, ikaw ba yung mga tipo na may kasalanan ka paulit-ulit, tinatago mo, kinakahiya mo? Minsan iniisip natin, Lord, baka sawa ka na sa akin. Lord, baka wala na talagang pag-asa ako na mapatawad mo pa. Well, ang sinabi po na itong binasa natin, confession opens the door to freedom. Hindi sinabi sa verse na magpaka-perfect ka muna or magpakabait ka. No, sabi po, if we confess sa kalagitnaan ng iyong pagiging makasalanan, kung ikaw po yung magiging honest, walang excuses, walang pagtatago, at ang promise po, if we confess, He is faithful and just to forgive. Hindi katulad ng mga misis natin minsan, nagiging historical, okay? Ang Diyos po, sabi sa Bible, hindi siya nagkikeep ng records of wrongs if we are willing to come to Him. Tingnan niyo po, yung kasalanan po kasi parang ana yan. Nagsisimula sa maliit, hindi mo napapansin. Before you know it, pag tumagal, sisirain niyan yung buong bahay. Ganon din po yung kasalanan. Pagka po tinotolerate natin yung maliliit na kasalanan, maliliit na compromises, kakainin niya ng buhay yung pagkatao mo. Eventually, sira na pamilya mo, sira marriage mo. And the truth is, God doesn't just forgive us, He cleanses us. Hindi lang yung, okay na, pinatawad na kita ha, okay na tayo. Hindi po, He purifies us from all unrighteousness. Meaning to say, nilinis ka, binago ka, ginawa kang new creation. Kaya po gusto ko lang kayong encourage. May mga kasalanan ba kayong tinatago niyong pilit at parang pakiramdam niyo, wala na akong pag-asa? Ano yung pumipigil sa'yo? Mag-confess. Pride ba yan? Fear ba yan? Shame? Naniniwala ka ba na ang tunay na pagpapatawad ay nanggagaling lamang kay Jesus? Kaya po as the end, unang-una, be honest with God.
Sabi mo lahat sa Diyos, kahit wala kang kailangang itago talaga. Pangalawa, receive forgiveness. Dahil pagka tayo nag-confess, makakaramdam tayo ng pagkapatawad. At pangatlo, walk in freedom. Hindi ka na alipin ng kasalanan, pinalaya ka na. If the Son sets you free, sabi sa Bible, you will be free indeed. God is not waiting to condemn you. He is waiting for you to come home and to ask for forgiveness. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Tayo po'y manalangin, Panginoon, lahat po kami makasalanan. Wala roong Lord perpektong tao na nakakagawa ng walang kasalanan na sa salita, sa isip, sa damdamin. Lord, lahat kami ay naditisod, nadadapa. Ngunit ikay nagbibigay lagi ng pag-asa bumalik sa iyo. Kaya Panginoon, sa mga tao, Lord, na lumayo na sa iyo dahil sa condemnation, lumayo na sa iyo dahil sa guilt na naramdaman nila. Lord, ikaw ay bukas palad na naghihintay lang sa amin upang kami lumapit, that if we confess our sins, you will be faithful and just to forgive us and cleanse us. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami na malayo, Panginoon, ang mga kasalanan namin sa amin sa pamagitan ng pagpapatawad na binigay mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Jeff. At hindi na namin patatagalin ang aming pakikipag-usap sa iyo dahil para ikay makapag-enjoy dyan kasama ng iyong pamilya. Yan. Maraming salamat. Si Junjun at si Trina Galang, gustong sumunod dito next time. Okay? Oh, sama mo naman kami ni Maricel next time dyan, Pastor. Para ma-experience ang cold. Oo nga. Sige, pagka wala ng gera. Oo Okay? nga, correct. Sabihin natin kay Manong Ted, dali tayo rito. Yun Then, lang. papasalamat lang ako sa kaibigan ko, si Joel Briones, saka si Lulu Briones. Sila yung mga kaibigan ko, mga best friend ko nung high school na in-accommodate kami dito sa, ano ba tawag dito, tour na to. So, thank you so much, Joel. Yan. Salamat. And Pastor Jeff, we'll see you tomorrow. Ito pong yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless you. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.